talaga tubig, buhay. Pag walang tubig, walang buhay. The water system project started because we saw that the children especially would carry water from a far distance and they could only carry about a gallon or 2 gallons of water at a time. Noon, talagang mahirap yung pagkunan ng tubig na maiinom. Ano rin sa mga tanim, wala talagang magagamit kung panahon sa tag-init. Mahirap because if they're living far from where the water source is, so you can imagine the effort that's needed and the time that's needed to go up and down to get the water, and also for their sanitation and hygiene. Doon lang sila nag-iigib sa isang artesian well. At saka yung tubig dito parang hindi na safe dahil yung bakal parang may mga taya-taya na. The partnership of Taba Mindanao with the diocese started during the time of the drought. Taba Mindanao has been very, very instrumental in providing the infrastructure for communities. We found out there are many skin diseases because of drinking dirty water. Many of them would just get from the creek because that would be the nearest to their homes. Ang aming tubig dito noon, yung tinatawag na stagnant water, yun ang inumin namin. Mga mayroong sakit, kulira, nung panahon, grabing sakit na nararanasan namin. Ang among tubig dito sa source, hugaw kaayo. Hugaw day ang among mainom. Unya, nabalaka pud mi nga maapektahan among mga kabataan nga makainom ni adtong tubig. Kay matud pa sa doktor nga nag-anhi dinhi ma'am na daw sakit nga kining malaria. Yung mga farmers mahirapan sila mag-garden, pati na yung mga livestock nila kulang sa tubig. Lisod ang among magluto mig pagkaon, amo lang sugbaon panahon nga di mi kakuha tubig. Magsugba mig kamuti, magsugba mig kamuting kahoy. Pag abot sa tubig, amo po luto og tubig. Ayap, luto sa kaldero ang among pagkaon. First na mag-site visit, yung titingnan namin yung source. Kung possible, titingnan namin yung organizational structure ng community. Kailangan mayroon silang policy na how to maintain
the water system. Then pagkatapos, kailangan talaga na maintindihan pa ng community na lahat-lahat na pagtatrabaho ay sa kanila. Meron kaming target na every project is meron kaming 15 days na dapat matapos namin sa loob ng 15 days yung water system na gagawin namin. Pero yung issue, pag mabasa siya ng tubig, ilang herbal, herbal. Marami kaming activities na ginagamitan ng water system. Unang-una, yung ma-recycling namin. Tsaka pag mayroong tubig, sa halip na mag-antay kami ng 3 months para ma-compose siya sa pamagitan ng tubig, aabot na lang ng mahigit 1 buwan o less than 1 month. Kailangan itong programa na ito maging habang panahon na magiging kasama nila. In-emphasize namin yung halaga ng sila ang magiging may-ari nito at sila ang magpatakbo nito. Ngayon na alam na nila, so yung iniwan namin, nakita nila kung paano ginawa, tinuruan namin sila. Kung merong mas sira later, marunong na sila mag-ayos o mag-repair. So through this experience, Sabanans have been able to help their fellow Sabanans. So it has built networks of solidarity, which I think are significant and important for the future, because those networks of solidarity and unity are essential if they together are going to face the challenges. So tinuturuan namin sila ng marami. Isa na yung diversified integrated farming system. Meron na doong components na nakapasok tungkol sa organic farming. Sa organic farming, marami yung composting, HIP method, keto method, super quick compost. Sa liquid fertilizer, marami rin. Amino acid, yung fermented produce, mga buto ng mga isda, ginagawa naming fertilizer. So walang gasto, hindi pa makasira sa kinaiyahan. Pinapractice namin yung tinatawag na diversified integrated farming systems na kung saan inaasahan na namin ang lahat na makukuha naming pagkain galing nasa kahan. So naiwasan na namin yung to buy something sa bayan. It's far from an easy task if you're malnourished, if you're thin, if you're small, to carry large rolls of pipe. But you would be amazed to see the small kids, no height whatsoever, lifting large rolls of pipe as if it was nothing, because of their sheer determination and their desire to have a water system in Namod. Pag nagawa mo ito, nakikita mo paano sila magpasalamat sa iyo. Yung hindi nila masabi sa taos-pusong pagpapasalamat gano'n, kundi nakikita na lang namin yung mga luha nila. Yung mga saya ng mga bata na naliligo. Yung bang maririnig mo yung mga babae
naglalaba, sabihin nilang talagang magaan ang pagpunta sa paglaba. Sa biruan naman, sabihin naman ng mga lalaki, ngayon mabango na ang mga asawa namin. Pati sila ma'am, nalipay sila nga naay nagtabang sa amo adinhi ug sila na mismo ang nakakita nga naay nagtabang dinhi ug nalipay pud na sila mismo naglihok gyud sad sila. Dili lang kay sa akong sulti ug naglihok gyud sad sila tungod kay nalipay sila nga dunay tabang dinhi nga tubig. Malaking bagay ang water system. Unang-una, kung walang water system, puro ka lang land preparation, walang mangyayari. Sa pamagitan ng water system, makatanim ka ng all year round. Kapag bumabalik ako sa community at makikita ko yun na nagbago yung buhay ng mga tao, siyempre masaya yun. Naramdaman ko yun kasi kahit na ganyan lang nakaliit ang natulong, pero mas malaking bagay yun na nabago mo yung buhay ng mga community doon na walang na silang nararamdaman na may sakit, hindi na sila nagsasabi na ito nagkasakit kami dahil lang sa tubig, nakapaglaban na kami. I cannot imagine the sense of satisfaction, the sense of relief, the sense of achievement, because it was not only Tabang Mindanao who made it possible. They made it possible for themselves. Mahalaga talaga kung magtulong-tulong dahil madali ang trabaho at saka gusto rin jud ng mga tao na merong yung tubig jud talaga. Kalipay gyud mi kaming babae kay perminti mi magligo, limpyo na, maglaba mi, magsag-ob mi, lisod mangug kayo, magkabo pa mi, magdamig container, lukdon adto dito sapa. Lisod kaayo, mo tong gusto namo nga ang tubig na sa duol. Masaya kami kasi meron kami ng water system, madali na namin ang pagkuha ng tubig at saka hindi na kami mahirapan pag uwi. To me, water is really life. So you could see how alive they are when they have fresh water and they can present themselves and the joy in their faces that they do not have to climb the mountain several kilometers away only to get 1 gallon of water. Hindi siguro ma-describe yung pasasalamat namin at saka nagpasasalamat din kami na parang yung bias nila talaga para sa lumad and ang kapakanan ng mga lumad and the development sa mga lumad, especially sa tubig. Marami pang mga neighbors community na nangailangan ng tayuan nating water system. Maliban dito sa community, mayroon pang ibang neighbors namin community na mayroong source na kailangan i-tap natin. They have to want it, they have to work for it, they have to protect it, and they have to sustain the water resource that has been generated with the assistance of Tabang Mindanao. Sana huwag kayong magsasawang makipag-ugnayan sa amin habang may panahon pa at habang may buhay pa. At habang may mga tao pang gustong tumulong. Maligayang ako kung makita ko yung mga tao na maligaya rin dahil na meron na silang tubig na kailangan nila sa araw-araw nilang pangangailangan. So nagpapasalamat ako sa Tabang Mindanao at sa ibang mga tao na nakatulong sa proyektong ito. Ako dako ko pasalamat nga namugna kining Tabang Mindanao ng gihatag sa among katilingban ug ang mga kabataan pod, mga nanay ug kami nga naanas sa panuigon nga tigulang na nalipay nga ingko. Magpadayon ang atong proyekto ani atong atimanon ang gihatag sa Tabang Mindanao aron alimahan og maayo. Kay og minus ta pag alima sa atong tubig nga gihatag kanato grasya na nagikan sa Ginoo, grasya ngadto sa mga tao nga nag-sponsor ani.
Nagpasalamat po dako nga may abot ning tabang sa amo adresa nga naay patubig kay makatabang ni sa among dako kay kung na may mga activity dire dali ra may makakagtubig. Their need for water is very real. But now with the arrival of the water system, thanks to Tabang Mindanao, it's a great source of joy and it's really an historical event in the life of this community. My message for the people here is that to reflect on this experience and to learn from it, that they are capable of much more in the future if they continue to remain united and to help each other, to maintain bonds of mutual aid and solidarity. That what they have done is nothing compared to what they are yet capable of doing. My message to Tabang Mindanao and the funding agencies is that this work is essential. It's really, really important for the future of the survival of these people, because water is the first step to achieving a level of human security.